ang tatlong bagay na sa tingin ko ay importante at i-apply ko sa sarili ko kung ako'y babalik sa nakaraan at may schedule na papunta dito sa Japan bilang isang student visa. Ito yung gagawin ko. Habang sinishare ko sa inyo ang tatlong bagay na sa tingin ko ay importante at makakatulong, papakita ko sa inyo ano ang typical na araw ng isang student visa. Mag-aral sa umaga, magtrabaho sa hapon hanggang gabi. Ngayon ay gabi na dito sa Japan at kakauwi ko lang galing trabaho, nagluto ako and then nagluto ako ng pagkain syempre, and then kinain ko yung pagkain ko, and then naligo ako at nag-blower and then nag-review ng konti ng Nihongo na napag-aralan ko kaninang umaga para at least man lang ay para matest ko sa sarili ko kung na-remember ko ba. So yung style ko is naggawa ko flashcard and then gumawa ko ng sentence, then nakabase din yan sa mga libro ko na galing sa tawag nito. Ito yung libro galing sa school. Ito yung ginagamit namin sa school. At ngayon ay since 1 year and 3 months na akong nag-aaral dito sa Japan ay nasa N3 level na kami. So parang nasa N4 pa rin ako. Hindi ako makamove on. Pero ginagawa ko naman ang lahat para makakope up N3 level na mga topics. Anong oras na? 11 PM na ng gabi at kailangan ko ng matulog. Kaya yung i-share ko ay bukas na lang. Kasi gabi na. Kailangan ko matulog at magbasa ng konti and then yun, matulog. Yo guys. Okay, tapos na ako sa exercise routine at let me do quick meditation kasi magse 7:30 na. So actually late akong gumising. Gumising ako ng 6 AM. Nag-alarm ako pero hindi ako totally bumangon. Yan yung problema ko sa pagbangon. Okay. Pero regardless, sa late akong bumangon, kailangan kong gawin yung morning routine ko. Exercise, meditation, magbasa. At ngayon, supposedly, mag-aaral ako ng Nihongo. Pero hindi na umabot sa oras kasi nga late akong gumising. At saka magsulat. Yung journal ko, yun. Yung mga reflection ko or nasa utak ko, sinusulat ko. Pero since wala ng oras, kailangan kong kumain para pagpunta sa school, hindi ako gutumin. Kasi during lunch is nag-coffee lang ako at nag-bread. Makita nyo yan mamaya. Kaya, kain muna ako. Quick kain, tapos ligo, and then punta sa school. Nasa Komachi na ako at naghihintay ng train. So, it's 8:30 na. Kailangan kong umabot sa school ng by 9-10 AM in the morning. Ito na ako sa train station, Kita Hanada. Kanina nag-record ako, pero hindi ko pala napindot yung record button. Nagsasalita ako na hindi pala na-record. So ulitin ko. Nandito na ako sa Kita Hanada, labas ng Kita Hanada train station at on the way na ako papunta sa Nihongo school ko. Ang oras ay 8:59 at 9:10 is nasa loob na ako ng classroom kasi magsisimula na yung klase. Ayokong malate kasi mahaba-habang istorya I mean is kailangan ko, syempre tatanungin ka bakit ka na late in Nihongo. So yung sagot mo in Nihongo kaya naman pero bara-bara. So, yeah.
lambat to. Wow, what was that? May uwak. Merong uwak. Yeah. Papunta sa school ko from train station, paglabas mo sa exit is straight lang, about 10 minutes makikita mo na yung school building. Oo nga pala, no, pag-uusapan nga pala natin yung tatlong bagay na natutunan ko. 1 year and 3 months na ako dito sa Japan. Ito yung tatlong bagay na ire-ready ko sa sarili ko. Lingwahe. Ang point ko, at least mamaster mo yung conversation or special na situation. Halimbawa, may itatanong ka o maghihingi ka ng tulong sa katrabaho mo, paano mo sasabihin sa Nihongo? So, dyan pa lang sa Pinas, at least master mo na yung conversation or mga phrases, sentences, o familiar ka na sa mga words na sasabihin mo o maririnig mo pag nasa sitwasyon ka dyan. At ang settings ay kung nasa trabaho ka. Yan yung pinaka-importante. Pangalawa is kung bibili ka ng pagkain sa stores. Kasi buhay dito sa Japan is school lang, bahay, trabaho, at bibili ka ng mga gamit mo o pagkain. Yan lang. So wait lang, tatawid muna ako kasi delikado. May kino-construct sila. So yun, halimbawa pumunta ka ng kumbini, bibili ka ng pagkain or gamit, ano yung usually na conversation or usually na mga words na ginagamit. So at least man lang familiar ka, master mo, at maiwasan mo magkamali. So wala namang masama kung magkamali, diba? Diyan naman tayo matututo. The more tayo magkamali, the more tayo matututo. Pero ang problema lang is natakot tayo magkamali, which is wrong. Hindi dapat tayo matakot magkamali. Yan yung tinatatak ko sa sarili ko. Pero hindi pa rin maiwasan ng matakot na magkamali. So, yun yung number 1. Tsaka yung number 2. At number 3, mamaya na siguro kasi nandito na ako sa school ko. Okay, 9:06 naglakad ako or about 11 minutes, 10 minutes. Nandito na ako sa school. At nasa Genka na ako. Sa Genka namin is may mga sapatos. Yan mo, kunin yung tsinelas mo at ilalagay yung sapatos mo. Ganito. Yan. Okay. So, nasa second floor yung hindi, from ground floor, second floor, nasa third floor yung room ko. Yan. Nasa last yung room ko. H Corazon, F Corazon. Sensei. May butag. Karating na ako dito sa aking classroom. So, yung iba ay nagpre-prepare at may na-receive ako ng mga papel na ginamit nila during na wala ako kasi absent ako last Friday. Ito yung mga result ng kanji ko. Lagu suru desho Yukara Kinawara. Ito yung score ko, mga kanji quizzes. Ito naman yung June, my friend. So, may buntang. So, taksang batsu, taksang chigaimasu ne. Taksang. So,
Ikaw lang. Maraming mali. I-check ko lang. Watashi no janakotte. Kore watashi no janai ne. Ohayo. Mga friends ko pala. Yo. Vishnu-san. So, これは私のじゃないわ。ランアイン。誰かなランアイン。あ、アイン。西野さんとラマさんの曲です。ごめんなさい。おはようございます。アイリーンさん、はい、ダブラさん、はい、ゴンさん。はい、先生、おはようございます。大丈夫ですか？はい、もう大丈夫です。マルローさん、ゆっくり休んだ。Nagtanong si Sensei アマリさん、 about sa akin pa kasi absent ako. アラウィンさん、 So, absent ako last Friday. So, okay naman ngayon. I-off ko muna para hindi tayo mapagalitan. Bon sama Yes. Welcome. my YouTube channel. Yatsana-san kono. Yatsana-san ohayo gozaimasu. मुझे लेट्स नो वेबसाइट लिंक Yubiki じゃなかった。があんなこと言うべきじゃなかったかなっていうのは言いましたか？もう言ったんですか？言ってないですか？言い Itan. ましたね。何か言いましたね。その言ったことが正しくなかったんじゃないかなと悩んで、言うべきじゃなかった。言わない方が良かったかなと言うべきじゃなかったかなと言わない方が良かったかなと。 What do you mean? some people get rent free this thing what do you call it they get rent free homes In my company, it's different. It's different. It's different. Like, since we are student, our not rent now later later yeah after we become when you work see you can only see me as a shadow you can't see me you can see me. That is what is. look at this same but different Yeah, this is my friend, Alvin Sang. He is Indonesian. Yeah. Indo, Indian, and American. You name it. And he's so nice to talk with English. It's like it's either no, I'm not lying. I'm just standing. Yeah, it's okay. ポケットに入ってください後で今料金時間外しようですかそうです It's our school, yeah, school building, and myself, I'm almost crying. Yeah, I'm just trying to forget the problems and recreate a life here in Japan. Is it good? Is it good idea? Yeah, our favorite coffee, Boss. We bought it. it actually sucks But I like this. Ah, sure ba? Very strong. Kuroi. Takara. Sorry, we leave you. Nande? Nani mo? Kaimasen. Tissue. Ganda. Nani mo nai? Kani. Itsumo janai yo. Kohi ano manai. Ne? Dyan.
Di mo. Final. 四季って言ったら皆さんつまり春も夏も秋も冬も一年中時々ですかずっとですかずっと。一年中ずっとという tapos na. はい大丈夫です Nagawa sulit na po. Arimasen. 12:30. End of the class. Next is magtrabaho. And then yung time in ko sa trabaho is 2:30. So kailangan kong bumiyahe at makaabot sa trabaho by 2:30. At ito yung kasama ko kahit pagod na. Pero kailangan kong mag-CR. May naiwan ka? Ngayon, lalakad kami papuntang Eki. Kita Hanada from school to Kita Hanada Eki train station. At sasakay kami ng train papunta sa kanya-kanya naming mga facility, trabaho. So, yan. Bakit ka umalis? Malis siya. Ikinahiya niya ako. Sabay punta ko, nagtaka sa biglo. Tumakbo. Maklaro yung buti mag-ana. Hindi na kailagmay. Oh, okay lang siya. Nindot siya kuan. Nasit lang siya eh. Oh, Kanang mic ba? Nga DJI po. Ka-compatible diri ah. Pero okay naman. Kay akong puning na research before kita binili right. 12:43 ang oras. Nag-end yung klase 12:30 tapos 12:43 na. Napislit kaya? Napislit ko yun. ang kuloy. Vlogger. Ilan naman subscriber call? Ilan naman subscriber? Comment ra daghan. Pero soon to be, di ba? Ano lang na ako remembrance, no? Ma-remember ko ninyo, di ba? Ito naman yung tropang pochi. So, then, okay, nandito na kami sa Kita Hanada Station. Wow! May board ako doon. Sige. Yung poster ko, ilalagay ko dyan. Saka, ito. Dito kami maghihintay na train. Yung schedule is 12:56 ng train. Dapat darating kami. Wala pa. 2:30. Finally, nakarating sa Sengricho Station kung saan malapit yung pinagtatrabahoan ko. It's 1:47. Meron akong more than 30 minutes para maglakad at kumain konti. Medyo nakatulog ako sa train. Mag-CR muna ako. Ito CR. Tanong ako ng kombini para bumili ng pagkain for lunch. Nung oras na, it's 1:50. Lalakad ako patungong kombini, Family Mart, convenience. Bibili ako ng coffee at saka pan para sa aking lunch. Goods na ako niyan.
At sa gabi, magra-rice ako. Pero hindi marami. Hopefully, hindi marami. Tsaka, yan, kita nyo yan. Yan yung daanan ng monorail. Hindi katulad ng mataas na train. So, yan ay monorail. So, ito yung train station at dito dadaan yung monorail. Dito ako laging dumadaan papuntang trabaho at saka pauwi. So, pwedeng mag-bus, pwede din mag-lakad. Ayun, na-capture natin yung train. Ay, ito naman yung bus dito, Sindicho bus. Pwede ka sumakay dyan. Pwede akong sumakay dyan papuntang trabaho ko. Pero since need kong kumain, kailangan pumunta ng konbini. Yeah, maganda dito. Actually, sabi nila, ang Sindicho ay kung dito ka maninirahan ay medyo mataas yung presyo ng titiran mo kasi madalas karamihan dito na naninirahan ay may magandang status sa buhay. Sabi merong company or nagtatrabaho or may mataas na posisyon at mataas na sweldo. Sa konbini, mag-spend ako ng at least 10 minutes para kumain, uminom ng coffee. Kasi 2:30 PM yung start ng work ko. Yan yung konbini, Family Mart. Family Mart. Diyan ako palaging bumibili ng coffee at bread. Kasi merong table, pwede kang kumain, uminom. Dito na ako. Ayun, kumakain ako ng coffee at saka bread. Ito yung usually lunch ko. Goods lang naman. Nakaka-survive hanggang 8 PM. Kasi hanggang 8 PM yung trabaho ko pag weekdays, Monday to Friday. 5 hours and a half or 5 hours. Yan yung number of hours ko. Pag weekends naman, 8 hours, Sabado or Linggo. So, nasa Linggo or Sabado, 8 hours ako dyan. Pero usually Sabado yung rest day ko. Meron akong 3 minutes left para kumain. After that, magko-continue ako mag-ikad. Tapos na. Tsaka kaya lalakad ako patungong trabaho. Ito nga pala yung lugar. Maraming mga building. Actually, di talaga basta-basta yung buhay ng isang student visa. Kasi nga yun, yung oras mo is nasa trabaho at sa papunta ng school. Minsan, pag uwi ka naman, may mga assignments, ganun, or may kailangan kang i-review para sa mga exams. Kaya, ang tanong, anong gagawin mo para maging interesting yung buhay mo dito sa
Japan bilang isang student visa. So kaya ito gumagawa ko ng project para sa sarili ko, documentation tulad nito. So anong oras na? Check. Time check 2:09, dapat 2:30 nandun na ako kasi magbibihis pa ako. Shirt lang naman, t-shirts lang naman. Saan ba ako lalakad? Dito na lang. By the way, pangalawang natutunan ko dito sa Japan, pag ako'y may schedule na papunta dito sa Japan, as much as possible may pera talaga akong dala. Kasi pagdating mo dito sa Japan, may trabaho ka agad or may sweldo ka agad. So at least 2 to 3 months na budget mo na makakabili ka ng basic needs like pagkain, napaka-importante, bigas. Kung wala kang dala, mas mabuti din kung meron kang dala galing Pinas kasi medyo mahal yung bigas dito sa Japan. Kaya may mga ito, school pala to, elementary school. May malaking playground. Yan. At nakikita nyo yung hagdanan. Kung nakikita nyo yung hagdanan, dyan ako aakyat araw-araw dyan kapag may trabaho ako. Meron kang pera na dala. At ito rin galing to sa kasamahan ko. Sabi niya, pag pupunta ka dito sa Japan, wala kang utang iiwanan dyan sa Pinas, para kung ano lang yung income mo dito, masisave mo at maihahanda mo sa sarili mo or magagamit mo sa emergency. Yun yung reason dapat may pera ka. Aside from that is gamit na magagamit mo sa 4 na season: winter, at summer. Napaka-importante yan, winter at summer. Sa winter, at least meron kang 2 jacket na ganito. Winter ngayon, ito yung jacket. Ito ay bigay sa akin ng auntie ko. Auntie, salamat. Amazing! Hindi ako bumili ng mga jacket ko pang winter kasi kaya mas nakasave ako. At summer, may mga damit ka pang summer kasi sobrang init talaga dito. Sa 1 year makaka-save ka. Kung gusto mong bumili ng gamit dito, pwede naman, pero sa 1 year kasi dapat babawi ka sa sarili mo. Lahat na nagastos mo, babawiin mo muna bago ka bibili. Kasi para sa akin, yun yung purpose ko pumunta dito. Lumaki yung sahod ko at at the same time nakakapag-aral ako, natututo ako hindi lang sa culture, sa language, pati sa sarili ko. Kasi ikaw lang mag-isa ang titira dito sa Japan. Yun, mas makikilala mo yung sarili mo. Yan. Napakataas ng hagdanan. Anong oras na? Yan, 2:13. So malapit na ako. By 2 minutes aabot na ako sa location ng trabaho ko. Nandito na ako sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. At mag-change na ako ng uniform. Late lang yung locker namin, tapos marami kami dito, kaya minsan pag uwi na nagsiksisikan kami. Yung kasama ko, yung bag niya hindi siguro mapasok, hindi niya maipasok sa locker niya kasi maliit lang. Ito lang yung locker namin, sa taas niya nilagay. Sobrang sikip. Yung bag ko almost hindi na maipasok sa locker. See? Pero
goods lang. May kagi naman, safe. Kaya, see you sa pag-out ko. Yo, at sa wakas, natapos na din yung work. At 8 PM na. So, gaya ng sabi ko, 8 PM mag-out ako from work. Kaya, from 2:30 to 8 PM. So, nakapagtrabaho ako today 5.5 hours. Dadaan naman ako dito sa daanan sa hagdang-hagdang palayan. Nakikita nyo dito, maganda yung tanawin kasi may mga matataas na building. Look. Hindi pa pala ako makakasakay ng train sa schedule na 8:22 kasi magwi-withdraw muna ako para makapag-renew ako ng aking ticket dito sa Sengricho na station kasi iba yung ticket dito paglabas at papasok, at iba pagdating ko naman doon sa Homachi station, iba rin yung gagamitin ko na card. Kaya need ko mag-renew kasi bukas yung last ng aking ticket dito sa Sengricho. Then bukas holiday, wala akong work, so hindi ako makapunta dito, so kailangan ko mag-renew in advance. 14 na yun, 13? Sure, nani? 14 na yun, so kaya need ko mag-renew. At yun, nakapag-withdraw na ako at magre-renew na ako ng aking ticket ko for 1 month. So every 1 month nagre-renew. Kuriji Kato Genkin 5,000. Ay. 5,420 yung nabayaran ko for 1 month. So, yun, hanggang February 15 ko na ticket. So, ngayon is January 14. So, yung train ko is malapit na. Dito na ako sa Homachi Station. Time is 8:56. So, medyo late ako today kasi nga nag-renew ako ng ticket ko sa Sengricho. Usually, pag 9 PM, malapit na ako sa dormitory. Maraming umuwi ngayon. Dito sa Homachi, from Sengricho to Homachi, yung line na sinakyan ko is Midosuji. Then, from Midosuji, kailangan ko mag-transfer ng ibang line, which is ang Chou line. So, dito ako maghihintay ng train. Nandito na ako sa Asashubashi Station kung saan malapit yung bahay ko. Ngayon, I'm planning na magluto. Inom muna ng tubig tapos magluto. Then, after magluto, kumain. Kaya pa, magbasa. Then, matulog.
let me try to depende kung kaya. Importante nakasurvive tayo ngayong araw. 9:17. Kung ikaw ay mag-student visa from morning hanggang evening, yan yung mga oras na igugugol mo. Depende kung hanggang kailan ka mag-aral. Yan. Then let me check my mailbox. Baka merong walang bago. Ay, I'm home. Tadaima. So, walang mag-response ng Okairi kasi ako lang mag-isa nakatira. Hindi, medyo napaka-uhaw. Nalimutan ko uminom ng tubig doon sa pinagtatrabuhan ko. Kasi nag-uusap kami ng kasama kong katrabaho ko ng mga foreigner. Everyday, nakakaubos ako ng isang 1.5 liter or 1 liter per day. Kasi yun nga ang sabi ko, it's good for the brain. Mamaya, itutuloy ko yung pangatlo na na-realize ko na napaka-importante pag ikaw ay pupunta dito sa Japan. Nakasalalay yung health mo, mental health, emotional health, yun. At magiging motivation mo rin yun pag ito na balance mo ng maigi or na handle mo ng na-manage, na handle mo ng maigi. Meron pala akong pagkain. So, kain na tayo kahit konti. Ngayon, wala muna akong particular na pagdating sa pagkain dito sa Japan. Wala akong particular na pampa-diet or yung tawag niyan, pampa-healthy. Wala akong masyadong ganyan. Basta sa akin is bibili lang ako na pagkain na gusto kong kainin at pasok sa budget ko for that month. Para ma-manage ko yung financial ko. Dito, ang prutas na kinakain ko lang is banana, orange, meron lang. Aside sa healthy, affordable din para sa akin. Pero kung tutuusin, mahal talaga. Bakit mahal? Kasi lahat ng product dito sa Japan, 70%, lagay natin 70% is imported galing ibang bansa at pinapasok dito sa Japan. Kaya mahal. 9:30 na. So, around 9:15, 9:20, 9:30 nandito na ako sa aking bahay. So, umalis ako kaninang umaga ng 8 a.m., 8 a.m. or 8:10. Tapos, nakauwi ako sa gabi ng 9:20 or 9:30. So, yun yung range ng mga oras na ginugol ko sa labas kapag may pasok ako sa umaga at may trabaho ako sa gabi. Yun. Ngayon, simple lang yung ulam ko. Isang sardines at 2 itlog. And then, since wala akong gulay, may binigay sa akin yung senpai ko na anong tawag nito? Powder na gulay. So, ito yung iniinom ko gabi-gabi. So, i-research ko. Medyo goods naman sa aking katawan, mga katawan. Medyo nafe-feel ko yung effect. So, i-research ko yung kung anong pangalan at maybe bibilin ko. Para hindi na ako magluluto ng gulay. Ito na agad yung iinumin ko. And hopefully, affordable lang. Kasi, yeah, importante yan. Ito yung gulay
gulay na powder na binigay sa akin ng aking senpai. Kaya ito yung iniinom ko. Serve as gulay for the day. Gusto lang ang lasa. Kain muna ako. Then after ko kumain is maliligo ako, toothbrush, and i-refresh ko yung sarili ko. At pag-uusapan natin yung pangatlong importante na kailangan mong malaman dyan sa Pinas bago ka pupunta dito sa Japan. Para sa akin is nakakatulong talaga ito. Pag ito ay na-prepare mo dyan pala sa Pilipinas. Nakaligo na rin at nakakain na rin. Then nakapag-blower ng buhok. Yeah, ito yung pantakip ko sa mata pag matutulog. Para yun, at least man lang hindi ma-interrupt yung tulog ko sa mga ilaw. Pangatlo ay tungkol sa relasyon. Nangimasok ako ng relasyon. Hindi. Siyempre, may pamilya tayo dyan na maiiwan sa Pinas. Pamilya na parents, kapatid, or GF, boyfriend, asawa, anak, asawa at anak, or partner at anak. Ganun. Sa Pilipinas pa lang ay kailangan na maging transparent ka. Hindi expect ay mag-aaral ka at yung pag-aaral ay may bayad. Yung sweldo mo ay babawasan talaga ng tuition mo dito sa Japan. So, hindi gaanong malaki yung isasahod mo at maibibigay mo or magkano man yung agreement nyo. Yeah, maging transparent ka sa lahat-lahat. Wala kang tinatago. Pagdating sa panahon pag nandito ka na sa Japan is at least man lang alam niya ang status mo dito sa Japan at alam niya kung ano yung goal nyo. Yan, alam nyo yung dalawa at supportado nyo ang isa't isa. Kasi hindi basta-basta dito sa Pinas, sa Japan. Utak at katawan mo ang puhunan dito. Kaya kung magkakaproblema ka may problema ka sa Pinas at nandito ka sa Japan, maaapektuhan talaga yung pag-aaral mo at trabaho mo. Wala kang ganang magtrabaho or mag-aral kasi nga may iniisip ka. Since stress ka dito or may problema ka dito, hindi ka makakapag-isip ng maigi at maaaring makakapag-desisyon ka na hindi tama. At kung maaari ay dyan pa lang sa Pilipinas, bago ka mag-aral or magplano na pumunta dito sa Pilipinas, sa Japan, at may karelasyon ka, hanggat maaari kayong dalawa ang pumunta dito. At gawin nyo ang lahat na sabay kayo makapunta dito sa Japan. Kasi at least kayong dalawa dito magtutulungan. At remember sa mga precautions, mga dapat gawin at hindi dapat gawin dito sa Japan para hindi kayo magkakaproblema ang dalawa dito sa Japan or isa sa inyo ay makakauwi. Ganun. Sa tingin ko ay pinaka-importante. Kasi, di ba, pumunta tayo dito sa Japan. Isa sa mga reason natin is para sa ating mga minamahal at para sa ating sarili. So, kung mahal natin ating sarili, alagaan natin. Paano natin alagaan ang sarili natin is i-manage natin yung self natin. Bawat decision natin hanggat maaari ay tama. Medyo naging seryoso ako dito. Pero totoo yan. Kung hindi naman natin maiiwasan, di ba? Na ganyan, may magkakaproblema. Pag nandito ka at na-encounter mo yan na sitwasyon, at least alam mo sa sarili mo na totoo ka at may goal ka at alam ng partner mo, asawa mo, BF mo, girlfriend mo na ito yung goal mo. Tsaka yung parents mo, alam nila. Yung kapatid mo. Para maintindihan kanila. Yun yung tatlo